Dito mga boss, totoo yun, kinakaltasan kami ng tax malaki. Unang-una sa lahat, yung healthcare. Ma-hospital ka dito, wala kang babayaran sa hospital. Malimit ako magpa-check up. Ilang beses na ako na hospital. Libre ang pag-aaral ng mga bata dito. May tax refund. At dito may child support. Ilan lang yan mga boss. Mga binanggit ko na yan. Ang benepisyong natatanggap ng mga tao dito sa Canada. Ganun nila pinapahalagahan yung tax na kinakaltas nila sa'yo. Pero magkaganon pa man, kahit malaki, may pakinabang. Nararamdaman mo. Kumusta mga boss? Nagluto yung kasama ko ng minuto eh. Kagabi niya yung niluto. Nagbaon na si misis nito eh. Tapos ako naman, nagbaon din. Masala ako ng konti. Kasi ano eh, ang bango. Nagustuhan ko yung ang bango. Yung baon ko. Kaya to? Ito patola. Di ko lang anong tawag dito. Nakita ko lang dito. Kain tayo mga boss. Yung bebe, panood ako ng balita sa atin, sa Pilipinas. Yung parang trending. Trending yung mga flood control project sa atin sa Pilipinas ng DPWH. At napakaraming nag-comment talaga. At maraming galit na mga kababayan natin. Siyempre sasabihin ng iba, bakit nakikialam ka pa doon, nasa Canada ka na? Siyempre mga boss Pilipino ako. At tayo lumaki, tayo pinanganak. Kinakaltasan ako ng tax doon, lalo na nung nagtrabaho ako sa mga pabrika. At napanood ko rin na nag-uumpisa na yung hearing sa Senado. Nakakalungkot, diba? Dahil sabi nga ng isang doon na nag-comment doon, hindi naman daw mahirap ang Pilipinas. Talagang marami lang daw talagang mga corrupt na nakaupo. Yun yung ating napanood sinishare ko lang sa inyo. Ano ba yan mga boss? Ang bilis ng oras. 7:50 na agad. Nagtunog na yung alarm ko.
Nagsaset ako ng dalawang alarm. Kaiba ng minuto. Pag alas 8 yung pasok ko, 7:30 nag-alarm ako. Para mag-prepare, kumain, or minsan kapag walang luto, magluluto kayo, mabilis ang luto lang. Tapos magbibihis ka, ganyan. Pero hindi na ako naliligo. Lalo sa madaling araw. Kapag ako ay 5 to 1, hindi talaga ako naliligo. At hindi lang naman ako. Baka halos lahat na nandito ng mga Pilipino sa Canada ay katulad ko rin na hindi rin naliligo kapag madaling araw o umaga yung pasok. Alam niyo yung bumili ka sa karinderya, yung yung magtatanghalian na kayo, naalala ko yung nutusan ako ng nanay ko. Sabi nga, hindi tayo makapagluto. At bili ka na lang ng ulam. Yung lalabas ako, utusan ako. 30 pesos, bibili ako minuto, ganyan. Ulam na namin lahat yun. Ilan kami nun? 3 kami magkakabatid, tapos tatay ko, nanay ko. Ganun yung ating buhay dati. Sabi nga nila, kung anong mayroong pagkasyahin, di ba? Kung konti, hati-hati kayo para lahat makatikim. Ano nyo? Yung mga ganong nakalakihan natin na paano tayo pinalaki. Habang nag-aedad tayo at kahit ngayong malalaki na kami, magkakapatid, nandun pa rin yung nag-share ako sa bawat isa sa kanila. Tulong-tulong syempre, di ba? Ganun naman yun. Pasok na tayo. Ang ganda ng panahon, no? Sarap tumambay sa labas, ano? Ay, buhay Canada. Patuloy lang ang buhay natin dito. Pero alam nyo, konting share ko lang sa inyo. Ito yung ito lang yung mga na-experience ko dito sa Canada. Dito mga boss, totoo yun, kinakaltasan kami ng tax malaki. Pero dito, ramdam nyo yung kinakaltas sa inyong tax. Unang-una sa lahat, yung healthcare. Ma-hospital ka dito, wala kang babayaran sa hospital. Opera, panganganak. Ako, kita nyo diba, nakasubibigay sa vlog ko. Malimit ako magpa-check up, malimit ako hospital, ilang beses na ako na hospital. Pero kahit piso wala akong binabayaran dito. Yan ang totoo. Tapos dito, libre ang pag-aaral ng mga bata dito. Yung public school nila dito. Pangatlo, may tax refund. Lalo na kung ikaw ay maliit ang income
solo parent, mga anak ka, at dito may child support. Ilan lang yan mga boss, mga binanggit ko na yan ang benepisyong natatanggap ng mga tao dito sa Canada. Ganun nila pinapahalagahan yung tax na kinakaltas nila sa'yo. Totoong sabi nila ng mga kababayan natin nandito na ang laki ng tax ng government. Pero magkaganon pa man, kahit malaki, may pakinabang. Nararamdaman mo. Dito yung mga project nila dito sa kalsada, malaki talaga yung improvement. Kita mo talaga. Nakikita nyo naman yan sa mga ibang vlogger, sa mga ibang nag-vlog dito sa Canada. Kaya para sa akin, sinasabi nila na malaki daw ang tax dito sa Canada. Okay lang sa akin. Di ko naman sa inaano yung Pilipinas, pero tignan nyo naman ang sitwasyon sa atin ngayon, di ba? Halos nagwawala ang mga tao. At ayan, nag-uumpisa na yung hearing sa Senado. At may mga malalaking politician na involved, di ba? So wala akong sinasabi na diretsong corrupt yung tao at binabanggit na pangalan. Pero tignan natin, kasi malimit akong manood eh. Yan, tulad yan, talagang susubaybay ko, kaya papanoorin ko talaga yan. Kung may tao ba talaga na dapat managot, at kung sino yung mga taong yan talagang nagpayaman sa gobyerno, di ba? Hindi ako galit Sinare ko lang sa inyo kasi nakita ko yung sitwasyon ng mga kababayan natin sa Pilipinas eh. Talagang kahit ikaw siguro magkakaroon ka ng galit o tampo. Tara mga boss, pasok na tayo. Kamalit na ako, pambihira. Uwi na tayo mga boss. Sa kaliwa ko mga boss, yun yung eskwelahan dito. Ayan. Dito nare-relax ako eh. Makulimlim eh, no? Ang speed lang dito ay 30, mababa lang. Subdivision niya, Wabi. Ayan. Wabi Creek. Umabot kaya tayo?
tayo sa bahay. Let's go. Kumita na naman si Boss J ng isang araw dito sa Canada. Malaki-laki din yun, ano ba? Yung isang oras natin dito, tapos walang oras tayo nagtrabaho.